Oy, Yesha, kumusta? Bati ni Jerome sa kanyang kababatang si Yesha. Oy, Jerome, ikaw pala yan. Akala ko naman kung sino. Medyo kinakabahang saad ni Yesha. Teka nga lang, kinakabahan ka ba? Kasi mukhang kinakabahan ka base sa pananalita mo. Hindi Sus, aminin mo na lang kasi Yesha. Huwag ka na magpanggap pa. Diyos ko naman, kahit kailan di ka pa rin nagbabago. Bakit ka ba kinakabahan? Hindi naman ako rapist Ay nako, kahit kailan talaga manghuhula ka Jerome. Sino ba naman ang hindi kakabahan? Alam mo naman na hindi ka tao-tao itong tinatambayan ko. Tapos bigla ka nilang titigil din. At take note ha, naka-all black ka. Tapos naka-helmet ka pa. So, ibig mo ba sabihin na baka ma-hold up ka? Parang gano'n na nga. Halos lahat naman ng mga hold upper hindi na bumabase sa yaman. Kaya, okay na ako. Akala ko kasi kung sino, ikaw lang pala. Sus, grabe ka naman talagang makapag-advance kung mag-isip. Dapat lang na-advance kung mag-isip sa panahon ngayon. Dahil marami na yung mga krimen na nagaganap. Baka di ka aware sa mga bagay-bagay na nangyari sa lipunan natin. Wow, malaki-laki na talaga yung pinagbago mo, Yesha ha. Hindi ka naman ganyan dati. Jerome, lahat ng tao nagbabago. Pero nakadepende pa rin kung ano yung pagbabagong gagawin nila. Para ba sa kabutihan o sa kasamaan. Sa bagay, may punto ka dyan. Pero teka nga, di ba sabi mo kanina na marami yung mga krimen na nagaganap sa lipunan? Bakit ka naman nakatambay dito? Alam mo naman na marami palang mga masasamang loob. Nandito ako kasi madali ako makakasakay ng jeep. Jeep? Bakit? Diyos ko, ikaw pala yung palagi kong nakikita tuwing dumadaan ako dito. Dadaan? Oo, kasi nagtatrabaho din ako ngayon Sa katunayan nga, sa tuwing ruta ko, dito rin ako dumaraan kasi mas malapit. Ikaw ba? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kanina kung kumusta ka na. Oo nga pala, nagtatrabaho na rin ako sa ngayon. At gaya sa'yo, dito rin ako naghihintay ng mga jeep. Saan ka pala nagtatrabaho ngayon, Yesha? Sa Jollibee lang. Aba, manager ka na yata Kasi naman, yung pormahan at ganda mo, pang manager talaga. Huy! Huwag ka nga mabola dyan, Jerome. At isa pa, hindi ako manager. Isa lang akong crew doon. Kasi alam mo naman, hindi ako nakapag-college. Ang mahalaga, may trabaho. At may sahod para sa pang-araw-araw na gastusin. Kung sa bagay, pero sumama ka na lang sa akin. Madadaanan ko rin naman yung Jollibee Sigurado ka ba? Ano nga pala yung trabaho mo? Isa akong assistant ng manager dyan sa may malaking kumpanya. At alam mo ba, napakabait ng aming boss. Kaya kung ako sa'yo, mag-apply ka na lang dun sa amin. Baka mas malaki pa yung sahod kaysa dyan sa Jollibee. Ang tanong, matatanggap ba ako? Alam mo, pakiramdam ko matatanggap ka naman. Kasi alam mo ba, nung boss namin, maraming mga ginagawang test ng mga empleyado maliban sa akin. May naging manager nga agad sa kumpanya namin sa pamamagitan ng kabutihang loob ng tao na nakita raw ng boss namin. And I'm sure, Yesha, pasok na pasok ka. Sus, Jerome, wag na. Ang mahalaga, may trabaho na ako. At baka suswertein din ako pag nagkataon, di ba? Sa bagay, hindi pa siguro panahon para sa swerte mo. Oo nga, mabuting magantay na lang kaysa hindi. Halika na, sumakay ka na. Anong oras na? Baka malate ka pa at makuhanan pa yung sahod mo. Suhestyon ni Jerome. Eto na nga, sasakay na Jerome. Huwag mong bilisan yung takbo ha, kasi natatakot ako Baka may mangyaring masama sa atin, alam mo naman, maraming na-aksidente ngayon. Huwag kang mag-alala, Yesha. Safe na safe ka kapag akong nag-drive. Natatawang saad ni Jerome at agad nang pinatakbo ang kanyang motor. Hay nako Jerome, hindi na ako sasakay sa'yo. Nanginig na saad ni Yesha matapos siyang bumaba sa motor ni Jerome. Ha? Bakit naman?
Diyos ko naman, 10 minutes lang, nandito na tayo. Alam mo ba, Jerome, na halos mamatay na ako sa sobrang bilis? Grabe ka naman, Yesha. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Yung mahalaga, maaga kang dumating. O, di ba hindi ka na late? Kaysa nag-jeep ka na, malilate ka tapos haggard ka pa. Ewan ko sa'yo, Jerome. King of all reasons ka talaga. Sus, at least safe ka. O sige na, salamat. Umalis ka na nga. Pagtataboy ni Yesha, at agad namang napatawan na lamang si Jerome at umalis na. Loko-loko talaga tong tao. Hay nako, hindi na talaga ako sasakay pa ulit dyan. Saad ni Yesha. O, sino naman ang kausap mo, Yesha? Tanong ni Marjorie. Ay, ano ba yan? Nakakagulat ka naman, Marjorie. Huwag mo akong ginugulat. Galing pa lang ako sa nervyos, sinugulat mo na naman ako. Aba, malay ko bang nininervyos ka dyan? At isa pa, first time yata na maaga ka ngayon. Wow, bigyan ng palakpak. Saad ni Marjorie at pumalakpak pa. Ay nako Marjorie, sige, kantsaw pa. Hindi kita tutulungan na maglinis dito. Aba, Yesha, baka nakakalimutan mo. Crew ka din, kaya kailangan mo ring maglinis. Excuse me, crew ako, pero mamaya pa yung in ko, kaya hindi mo ako mapipilit. Sige, tumawa ka pa dyan, pagtawanan mo pa ako. Grabe, ang init naman ng ulo mo, Yesha. Sige na nga please, tulungan mo na lang ako. Mabait at maganda ka naman, di ba? Sols ng bola pa. Alam mo Marjorie, tutulungan kita, pero wag na wag mo na akong kulitin pa ha. At isa pa, wag na wag mo na akong bulahin dahil di mo na ako mabobola. Paalala ni Yesha. Yay! Salamat talaga, Yesha. Sana maging maaga palaging papasok. Ngayon lang to, kaya maging masaya ka. Bukas, wala na to, malilate na naman ako. Oo na, ikaw na nga lang sa labas at ako na lang dito sa loob. Natatawang sagot na lamang ni Marjorie. Okay, sagot naman ni Yesha at agad nang lumabas. At paglabas niya, ay gulat na gulat siya na may makitang isang pulub na mukhang natutulog dito. Manong, tawag niya dito na siyang naging dahilan upang magising dito. Ay, naku, pasensya na iha. At nakatulog po pala ako dito. Malumanay yung saad ng pulub. At sinubukang makatayo, ngunit parang matutumba ito. Naku Manong, wala pa po yata kayong lakas. Dito na lang muna po kayo. Huwag kayong aalis dahil kailangan niyo munang kumain. Naku iha, huwag na. Aalis na rin naman ako. Manong, huwag muna po kayong umalis. Baka matumba na naman po kayo sa daan. Kailangan niyo pong kumain muna. Nang sa gayon, may lakas po kayo at hindi matumba. Sigurado po ako na hindi pa kayo kumakain. Pero iha, wala na pong pero Manong. Dito na lang po kayo ha. Kukuha lang po muna ako ng makakain. Saad ni Yesha sa isang pulubi at agad nang pumasok sa Jollibee upang kunin ang kanyang baon. Oh, saan mo dadalhin yung baon mo? Nagtatakang tanong ni Marjorie. Basta, huwag ka na nga magtanong Marjorie. Napaka-chismosa mo talaga. Aba, hindi ako chismosa ha. Kakain ka na ba? Ang aga-aga naman. Hindi ako yung kakain, Marjorie. Yung pulubi sa labas oh, kawawa naman. Ano? May pulubi pa sa labas? Naku, Yesha, patay tayo dyan. Kailangan mapaalis mo yan ha, habang hindi pa nag-aalas 8. Ang overacting mo naman, Marjorie. Pakakainin ko nga muna, saka siya aalis. Kasi kawawa naman. Matanda na nga, wala pang kain. O Yesha, kapag binigay mo yung pagkain mo, anong kakainin mo mamaya, aber? Huwag mo kong alalahanin, Marjorie. Marami ako mahanap na paraan dyan. Kaya, huwag ka nang kumontra sa akin. Ewan ko na lang sa'yo. Dapat, sa di lahat ng pagkakataon, ipapairal natin yung kabutihang loob, Yesha. Sa tingin mo ba, may babalik na tulong yung pulubi na yan sa'yo? Kailangan ba talaga may kapalit kapag tumulong, Marjorie? Aba, oo naman. Alam mo, sa panahon ngayon, napakahirap. Kaya kailangan mong galingan yung mga nagiging desisyon mo. Grabe naman yan. Kaya pala maraming nagugutom na tao dahil sa ugaling meron ka, Marjorie. Magbago ka na. Nang sa ganon, mabigyan ka ng blessing. Talaga ba, blessing?
Eh di ikaw nga, halos araw tumutulong sa mga nangangailangan eh. Hanggang ngayon wala namang blessings na natatanggap. Ay naku Marjorie, huwag kang magmadali. Dahil nararamdaman ko na may malaking blessings ako matatanggap. O, sige na, mawalang galang na. Kailangan ko ng pakainin si Manong. Mataray na sa adliya siya at agad nang lumabas at pinakain ng pulubi. Iha, maraming salamat sa pagkain ha. Pero anong kakainin mo? Manong, huwag niyo akong alalahanin. Okay lang po ako. Yung mahalaga, nakakain na kayo. Nakakain nga ako, Iha. Pero hindi ko naman maiwasang hindi mag-alala para sa kakainin mo rin. Baon mo yung binigay mo sa akin eh. Okay lang Manong, may isa pa akong baon. Pero Iha, Manong, ang mabuti pa, huwag niyo na lang kong isipin yun. Dahil sa mas mahalaga po, nakatulong ako sa kapwa-tao kung nangangailangan ng tulong. Naku Iha, napakabait mo naman. Nawa ay pagpalain ka ng Diyos. Dahil sa kabutihan mo, at sobrang mo akong napabili. Walang anuman po yun, Manong. Aalis na ho ba kayo? Oo, Iha. Dahil baka itaboy na naman ako dito. Sa lahat ng empleyado at dito sa Jollibee. Ikaw lang yung tumulong sa akin. Kaya't malaki ang utang na loob ko sa iyo. At balang araw, mababayaran ko din yan. Naku Manong, huwag niyo na pong alalahanin yun. Hindi naman po ako humingi ng kapalit eh. Para po sa akin, ang buong pusong pagtulong sa kapwa-tao ay hindi naghihintay ng kapalit. Tanging ang Diyos na lamang po yung magbibigay ng biyaya. Wow, grabe naman ang pilosopiya mo sa iyong buhay, Iha. Mayroon pala akong tanong sa iyo. Ano naman ho yan, Manong? Naniniwala ka ba na may darating na biyaya sa iyo bukas dahil sa kabutihan mo? Oo naman po, Manong. Dahil pagising ko pa lang po, isang biyaya na yon. Walang iba, kundi ang aking paghinga na ibigay ng Diyos sa akin. Hindi ko alam na mapagbiro ka din pala, Iha. Pero ito, tatandaan mo, bukas ng umaga ay siyang araw na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Oh, aalis na ako, Iha. At mag-iingat ka palagi. Paalam ng pulubi. Kaya't napangiti na lamang si Yesha at nagtrabaho na. Kinabukasan ay kinakabahan si Yesha dahil itinatawag siya ng kanilang manager. Good morning, sir. Pinapatawag niyo daw po ako? Nag-aalala ang tanong ni Yesha. Yes, Miss Yesha. Mabuti naman at maaga kang dumating ngayon. Sorry po, sir, palaging late. Bakit niyo po pala ako pinatawag? Well, pinatawag kita dahil tatanggalin na kita dito bilang isang crew. You are fired, Miss Yesha. Ano? Sir, maawa naman ho kayo. Importante po sa akin yung trabaho ko. Naiiyak na sa ni Yesha. I'm so sorry, Yesha. Pero, hindi ko na mababali yung desisyon. Sir, ano po ba yung nagawa kong mali para tanggalin niyo ako? Sa pagkakaalam ko po, wala akong nilabag na kahit anong rules dito sa trabaho. Bakit niyo po ako tinatanggal, sir? Tanong ni Yesha na siyang naging dahilan upang bumuhos ang kanyang luha na kanina pa niya pilit na pinipigilan. You are fired dahil sa aking kumpanya ka na magtatrabaho. Sad na isang boses na siyang naging dahilan upang mapalingon si Yesha. Po, doon ka na sa kumpanya ko magtatrabaho, Yesha. Dahil sa kabutihang puso na meron ka. Hindi ba, sabi ko naman sa'yo, ngayong araw, ang araw na hindi mo makakalimutan. Saad ng lalaki, kaya't bumilog ang mga mata ni Yesha. Ikaw? Ikaw yung pulubi? Yes, Iha. Ako yun. Nag-social experiment ako para maghanap ng taong karapat-dapat sa trabaho at ikaw ang napili ko. Ang kaninang malungkot na mga mata ni Yesha ay napalitan ng tuwa at hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ang matandang negosyante. Nagpakilala na rin ito sa kanya at dahil doon
ay nagtrabaho ni si Yesha bilang isang sekretarya ng mayaman na negosyante na noon ay kanyang tinulungan at pinakain.